Napanood nyo na ba? Napanood nyo na yung pag-iiyak ni Banat Bay? Panoorin po natin. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. Shoutout po pala sa lahat ng mga solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, naku po, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ayan po, tayo ay 1.54 million subscribers na. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga guys. Balita ko po, nag-iiyak daw po itong si Banat Bay. Tingnan po natin. Eto po mga sangkay. Asar na asar po kasi talaga sila ngayon kay Vice Ganda. Nung ni-real talk po sila sa pamamagitan po ng isang joke, isang skit, sa isang concert ni Regine Velasquez. Ngayon, ito, pakinggan po natin. Himay-himayin po natin ito mga sangkay. Magandang tingnan natin. Napanood nyo na ba? Yung bagong trending ni Vice Ganda na minamak niya si Tatay Digong. Grabe, no? Wait. May napansin lang ako. Grabe naman tong si Banat Bay makapag-filter na mukha. No? Naka-filter na naman eh. Tanggalin kayo yung filter. Ano yung itsura ni Banat Bay? Well, hindi po yun yung pinakaano natin, mga sangkay. Wala lang. Natatawa lang ako. Ewan ko, nauso kasi yung filter eh. Halos lahat po ngayon ay gumagamit yan, mga sangkay. At itong si Banat Bay, kabilang po yan sa mga gumagamit ng filter. Ituloy na po natin. Alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Okay. Malamang sa malamang, ito'y nung bata, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Totoo ba? Totoo ba yun, Vice Ganda? Pinagmalupitan ka raw ng iyong tatay? Kita nyo, anong kinalabasan? Naging Barbie. Sabi ko na, Barbie. So, naging Barbie daw. Sabi po ni Banat Bay. Then, what? Diba? Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure. Okay. Kaya may pagkabastos ang bunganga. Okay. Bastos ang bunganga. Actually, sa part na to, mga sangkay, mag-a-agree naman po ako kay Banat Bay. No? Kasi, ako si Vice Ganda po talaga, pag nagjo-joke, talagang below the belt. Di ba nga po, yung way ng pagjo-joke niya, kailangan po niyang makasakit, makapanakit, makapambuli, bago po, mga sangkay, maipresenta yung nilalaman ng kanyang joke. Di ba? Ganun po yun, mga sangkay. That's why, for me, ako, mga sangkay, hindi po ako kabilang sa mga humahanga kay Vice Ganda. Kasi sa totoo lang, no, magiging totoo lang din po tayo na si Vice Ganda, mga sangkay, yung way ng pagjo-joke niya, hindi po katulad ng ano tawag dito? Kaila Jose. Diba? Na hindi kailangan manakit, hindi kailangan mambuli, makapagpatawa lang. Pero, eto, tingnan natin. Huwag nyo na lang pong isipin. At saka, kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, okay, pagpapakulay ng buhok. Okay. Siyempre, frustrated yan. Naku, Vice Ganda. Frustrated ka daw po pala eh. Sabi ni Banat Bay, oh. Frustrated pala yung Vice Ganda natin eh. Mantakin mo kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Ay, ayan na. Pinipersonal ka na, Vice Ganda, oh. Intindihin nyo na lang. Ulitin natin, Ulitin natin. Sabi po niya dito. Napanood nyo na ba? Yung bagong trending ni Vice Ganda. Okay. Na minamak niya si Tatay Digong. Teka lang. Minamak niya si Tatay Digong. Well, ang punto kasi dito, ano ba talaga yung nilalaman ng sinasabi ni Vice Ganda? Yung jet ski joke, hindi ba yan totoo? Ang tanong dyan, hindi po ba totoo na naipangako ni Tatay Digong noon na talaga nga namang sasakay siya sa jet ski papuntang West Philippine Sea, maglalagay siya ng bandila ng Pilipinas? Nangyari o hindi? Hindi. Di po ba? Isa pa sa nilalaman noon, mga sangkay,
yung pambobomba ng tubig doon po sa West Philippine Sea. Nangyayari din po yun. Di po ba mga sangkay? Yung free ride o paano ba yun? Free flight or free ride mga sangkay daw papuntang The Hague. Di ba nangyari din po yun mga sangkay kay Tatay Digong. So lahat ng sinabi ni Vice Ganda ay sa totoo lang, totoo. Kaya nga lang, syempre, tatamaan dito yung mga DDS. Kasi nga po, para sa kanila, parang Diyos na sa kanila si former President Rodrigo Duterte. Ako mga sangkay, hindi naman po ako yung tipong anti-Duterte talaga. Kasi, sinuportahan ko po yan mga sangkay. Pero, magiging totoo lamang po tayo, banat bay. No? Totoo ang sinabi ni Vice Ganda. Especially, kung i-highlight po natin yung jet ski promise. Di ba, hindi naman po nangyari yun? Kung umiiyak kayo dahil doon sa joke, then dapat nyo kunin yung pinakapunto doon na talagang na real talk lang kayo ni Vice Ganda. Dahil totoong hindi tinupad ang jet ski promise ni Tatay Digong noon. Ulitin ko, hindi po ako super duper kagaya ng iba mga sangkay na talagang binabalahura si former President Rodrigo Duterte. Dahil ako man, mga sangkay, ay supporter din po nila. Pero magiging totoo nga lang po tayo. Banat bay. Kahit balik ta rin po natin ang katotohanan, lalabas at lalabas pa rin po doon na hindi nangyari, hindi natupad ang sinabi ni Tatay Digong noon na sasakay siya sa jet ski at pupunta siyang West Philippine Sea, lalagay siya ng Philippine flag po doon. Diba? O isa pa, sinasabi mo dito na minak si PRRD. Buti nga si PRRD lang mga sangkay. O itong malupit mga sangkay si Tatay Digong noon. Ano ang sinabi niya doon mga sangkay? I challenge you now. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. Mas malala to kumpara kay Vice Ganda. Di ba mga sangkay? Kung pambabastos lang ang pag-uusapan, malala po ang ginawa dati ni Tatay Digong. Mga sangkay. Di po ba? Ang problema kasi, kumbaga, pinipili lamang po nila mga sangkay kapag hindi pabor sa kanila yung pambabastos, pambabatikos, mga sangkay, nag-iiyak, nagnangaknak sila, bumabanat sila, hindi nila nagugustuhan. Pero kapag kapabor sa kanila ang ginagawa, pumapalakpak yung tenga nila. O diba? Mga sangkay, totoo naman. Totoo yun, banat bay. Ang problema kasi sa inyo, porket hindi pabor sa inyo, nag-iiyak kayo. Dati nga, mga sangkay, diba? Dati kung batikusin nyo si BBM dahil sa 20 pesos na bigas daw po na pangako niya na hindi po natutupad. Di ba wagas kayo makapambatikos? Ginawan nga pa nga po yun ng kanta at sayaw sa entablado. Nung nagaganap pa mga sangkay, yung kanilang rally-rally laban po kay BBM na wala rin pong pinatunguhan dahil hindi sinuportahan ng taong bayan. Nung natupad, napahiya sila. Natupad ng 20 pesos na bigas. At hanggang ngayon, nagpapatuloy po yan, mga sangkay. And as of now, sa mga piling lugar pa lamang. Pero marami na pong nagkalat sa buong Pilipinas. At mismo mga kababayan po natin, kahit mga DDS, nakakatanggap. Nagpapasalamat. At malapit na po yan, mga sangkay, mag-roll out papunta po sa mga pale-palengke sa buong bansa. 20 pesos na bigas. Pero dito kasi, alam ninyo banat bay na hindi po yan natupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam ninyo yan, wag na tayo magplastikan, boy. Diba? Hindi talaga natupad ang pangako na mag-jet ski si Tatay Digong. So anong iniiyak mo? Na real talk lang naman kayo, nasabi lang naman sa inyo ang totoo. Diba? Mga sangkay, ang sabihin nyo, nasasaktan lang talaga kayo kasi yun ay totoo. Nasasaktan lang kayo kasi na real talk at naipamukha sa inyo na ito ay totoo na hindi nga po nangyari. Diba? Sisihin nyo si Tatay Digong. Yung dapat, Tatay Digong, bakit hindi mo kasi tinupad yan? Kami tuloy ngayon yung nangangamote sa kakatanggol sa inyo. Di po ba? Well, kayo, mga sangge, anong inyong opinion?
kay Banat Bay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Nag-upload po tayo dito mga sangkay ng mga istorya patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright, kung mga gusto nyo yung mga ganitong klaseng content, hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.